Ano yung Si ano? Si Jimmy Bondoc? Anak ng putik naman. Jimmy Bondoc, Topacio. Uy, si Topacio nakita ko No? Speaking of Topacio, singit lang natin siguro mga 1 minuto at kalahati. No? Si Topacio nakita ko nag-video. Nag-video gumawa ng vlog, no? Ang sabi ni Topacio, ganun, seryoso. Ang sabi po nung mga namin, nung mga kalabang ko, no? Wala daw po akong naipanalong kaso. Sabi ni ni Topacio, wala daw po akong naipanalong kaso, no? Eto po yung mga listahan ng mga naipanalo kong kaso, ganito. Sabi ko, putik na yan. Alam naman niya na bardagulan lang yung sa politika, pero talaga pumapatol at dinidibdib pala dito pa siya yung mga ganun. Kasi naman mga kababayan, bakit? Talagang ang mga kilala, yung mga malalaking mga kaso, kagaya nung sila Alice Guo na ipinagtatanggol ni Topacio. Talo yun. Di ba? Tingnan mo si Alice Guo. Pasok sa Oblo. Yung kila Denise Corneo. Talo yun. Di ba? Eto si Tebes, although hindi pa po nahusgahan, hindi pa pero nakakulong si Tebes. Si Kibuloy, nandoon din, nakakulong din si Kibuloy. Di ba? Sabi ni Ma'am Merly Belen, talagang wala. Lahat patakas yung mga client niya. Pero meron naman po siyang ipinaliwanag, kababayan, na mga kasong naipanalo niya daw po. Pero eto, kung eto ang kukunin na lawyer nitong si Mike, mga bossing, pagpa-practicean siya nitong sila Jimmy Bondoc. Biruin mo ba naman, lawyer mo, kukunin mo, tapos ang sasabihin as a lawyer, pwede silang sila yung tumanggap ng warrant of arrest. Doon pa lang mga kababayan Sabihin mo na ako, Mark Ramos, naghahanap ako ng lawyer. Pero sigurado naman na hindi ako tatanggapin ito as kliyente. No? Dahil nasa kabilang panig sila ng politika, tayo naman po, naniniwala tayo dito sa kabilang panig. No? Sabi mo, kunyari, naghahanap ako ng lawyer. Kunyari, yung Alpalo, no? Na law firm na kumbaga, lawyer po namin, mga kababayan, is wala. Hindi nag-exist, no? Naghahanap ako ng lawyer. Tapos namataan ko, nakita ko si Jimmy Bondoc. Aba, okay yun na. No? Okay yun na. Tapos bigla kong maririnig, sasabihin, nandito naman po kaming mga lawyer. Nandito naman po kaming abogado. Pwede kaming tumanggap ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Sasabihin ko putik na yan. Mukhang tatagilid ako dito Mukhang mali itong pipiliin ko. Mukhang mukhang mayayari ako dito Di ba? Paparinig mo pa lang yun, mapapaisip ka na. Tapos madaming bumabati ko sa kanila dahil ayoko na lang pumasok doon, manghimasok. Rest in peace doon kay Baterbonia. Madami nagsasabi na pinanghihimasukan nila para basta hindi naman, wag na natin pag-usapan yan. Pakinggan natin yung dalawa. ano yung sinasabi niya na last interview niya na to? Malamang, Attorney Jimmy, my idol. Oy! Last interview na daw po ni Mike Defensor, mga kababayan. Narinig niyo yung tanong ni Jimmy Bondoc? Pakinggan niyo Boss, ano yung sinasabi niya na last interview niya na to? Malamang, Attorney Jimmy, my idol. Baka ito na yung last interview ko. Today is Friday. Nag-file Po. Bakit? na sila at natutuwa. Nag-file na daw ng kaso. Ang tanong, kung ang ibig sabihin nitong si Mike Defensor, mga kababayan, ay dahil doon sa kaso, ang tanong ho natin, siya po ba ay susuko kaya sinasabi niya na last interview na ito? Or siya po ay magtatago? Kagaya ng mga ginagawa ng ibang mga DDS. Siya po ay magtatago dahil tataguan yung kaso. Kasi para masabi mo, ayan, pinapaliwanag niya, last interview na po to kasi nag-file na sila ng kaso. Di ba? Alin sa dalawa yung sa tingin ninyo. Sabi ni Sir Jorge Edralin, palagay ko naman, susuko yan.
Boss, ano yung sinasabi niya na last interview niya na to? Malamang, Attorney Jimmy, my idol, baka ito na yung last interview ko. Today is Friday, nag-file na sila. At natutuwa ko dahil nandito ka as my legal advisor. Naku po, legal advisor pa naman pala si Jimmy Bondoc. Ma-advise ang kanya, sir. Baka sabihin kasi, sabihin ni Jimmy Bondoc, boss, wag kang mag-alala. Pag ako ang abogado mo, no, nag-file sila ng kaso laban sa iyo ngayon, bakit ganun? Anong oras na ba? Alas 8:30 na pala. Dito sa relos ko, alas 8 pa lang. Di ba? Pag ako ang naging abogado mo, ako ang tatanggap ng ng warrant of arrest mo. Di ba, mga kababayan? Baka ganun. Ba't ngayon mo ginawa? Dito po tayo sa Ba't ngayon lang daw kasi tinawag? Sir, baka mamaya napanood niya kasi yung mga sinabi mo kay Bato de la Rosa. Na ang sinabi kay Bato de la Rosa, mga kababayan, sinabi para kay de la Rosa sa kanya ibigay yung warrant of arrest. Di ba? Kaya ngayon lang, wala, last minute na, okay na. Sige, pwede ka na, legal advisor ka. Diba? At ito pa yung isang mic defensor, mga kababayan. Panoorin niyo po. Okay po. Sige, sir, una, bakit po wala kayo dun sa main program? Dito kayo, ilang metro ang layo? Well, actually, bigay respeto na rin namin sa kanila yon na meron silang stage doon, may programa sila. Kami naman, nandito rin naman kami. Pero nakikisa pa rin kami sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na kalaban namin sila o hindi namin nirespeto yung ginagawa nila. Mas mabuti nga nandito kami para malaya sila makagawa. Tapos ang papakita nyo, ang gagawin mo kasi nila dyan, mga bossing, yung kunyari, papakita. No? Ito, ang dami po naming sumali. Kaya yung mga iba dyan na sumama na wala namang kulay, iisipin na mamamayang Pilipino, naku, ang dami na nga sumasama doon sa mautog nila. Mahilig po kasi sila sa mga ganyang style. Sabi, saan ka nakakita? Ikaw ang abogado, pero nasa kanya ang warrant of arrest. Hindi ba? Hindi nga ba, attorney, yang si Bondoc, kulto ng mga Duterte? Nung kanilang programa. Pero ang sabi naman ng mga organizers, sir, walang political color yung protesta doon. Hindi po ba kayo nakipag-ugnayan? Nakipag-ugnayan ako dun sa isang one of the conveners. And sinabi naman niya, you can come on your own, bilang Pilipino, makikisa ka. May mga iba din, nakita niyo may mga ibang nagbibigay ng mga statements na hindi maganda. Pero wala sa amin yun Basta kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Gusto lang nitong matanggal si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Gusto lang matanggal si Pangulong Bongbong Marcos upang sa ganon, yung mga kaso na ikinaso sa kanya, yung mga illegal na nakita sa kanilang pamilya ay mabura na, matanggal na. Siyempre, Sara Duterte ang papalit, di ba? Tuloy. Yung korupsyon na hustisya ang hinihingi natin hanggang ngayon walang nakukulong. Mauna pa nga ako makukulong dun sa mga nagdakaw. Nirespeto naman natin yung ganung panawagan. Ano yung nabanggit niyo, sir, na Magtago siya, ikakadena siya pag nahuli siya, sabi ni Alon Litibay. Tinatago pa ang laban mo, Mike, yung human trafficking. Correct. Yan naman mo talaga mga kababayan No? Madami pong mga nagtatago na mga tao sa pamamagitan ng sinasabi nilang pinupolitika sila, kesyo laban sa korupsyon yung pinaglalaban nila. Pero ang katotohanan po, yung mga illegal nila, yun yung talagang laban nila, mga bossing. mga statement na hindi maganda? May mga public statements sila In particular, nabanggit pa nga ako na yun, yung pumunta ka dyan, wag kang, parang something to do with, wag kang magsalita or wag kang makigulo. Nung una pa man sinabi ko pupunta ako makikisa bilang Pilipino. Sir, yung Hindi, makikisa yan. Sorry. Makikisa yan, para ipamuka na madami kunyari ang sumasama sa kanila.